Pag-usapan pa natin ang issue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makapanayan po natin si dating Integrated Bar of the Philippines National President, Atty. Domingo Cayosa. Atty. Cayosa, magandang umaga po. Good morning, Igan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Malaki ho ba significance sa impeachment process itong panunumpa ni Senate President Chis Escudero bilang presiding officer? Meron namang significance sapagkat ibig sabihin sinisimulan na nila. Pero parang symbolic lang daw. Ang sinasabi rito, constitute pero hindi convened. Ano ho ba dapat na resulta ng panunumpang yan? Dapat gawin na niya ang kanyang trabaho, i-convene na niya ang kanyang Senado and constitute it into an impeachment court. Hindi lang yung mga cosmetics na ganyan. Para mabuo na at matuloy na ang proseso at magampanan na nila yung tinatagya ng konstitusyon sa ligang batas ng impeachment court at dinggin itry ito forthwith. Pero itong walang delay as early as possible. Yung panunumpa niya bilang presiding officer, magtutuloy-tuloy na po at buhay na buhay po ang impeachment process. Dapat at sana. Yun naman ang nakatalaga sa ligang batas at saka sa jurisprudence at sa sariling existing Senate rules on impeachment. Opo. May drop schedule po si Senador Francis Tolentino na tapusin yan sa loob ng 19 na araw. Sapat bang panahon yun para sa buong paglilitis? Yun ho siguro ang panukala niya pero it's very impractical sapagkat mabibigyan pa ng 10 araw ang Vice Presidente para sagutin formally yung impeachment charge. So, konting araw na lang. So, it is mahirap. It is practically impossible for them to do that. But huwag sila mag-alala. Gawin lang nila ang trabaho nila. Anyway, tatawid naman ito sa 20th Congress. So ngayong nanumpa na si Senator Escudero bilang presiding officer at magko-convene po bukas ang Senado bilang impeachment court, yun nabanggit niyo po ay legal nang makakatawid mula 19th hanggang 20th Congress itong impeachment process? But yun ho ang sinasabi ng konstitusyon, yun ang sinasabi ng jurisprudence at yun ho ang sinusunod ng ibang mga impeachment courts na kagaya ng ating struktura sa Pilipinas. Opo. Balikan ko po yung schedule ni Senador Tolentino. Ito yung condition niya kung yung 7 impeachment case ay magiging 2. Abot po? Yung 7 impeachment charges. Hindi, sa tingin ko, mahihirapan sila. Huwag naman sana, dinelay na nila ito. Ngayon, sinimulan, papaspasan naman. Everybody must be given due process. Yung prosecution dapat mabigyan ng sapat na panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya at argumento, ganun din sa nasasakdal. You cannot do that in the very limited time that the Senate has given itself. Kagagawan ho nila yung delay. So wag na ho naman nilang gawing rason yan para i-railroad kung ano man ito. Napakahalaga ito sa prosecution, sa depensa at sa taong bayan. Okay. May mga senador na gusto nang ipadismiss itong impeachment case laban kay BP Duterte. Pwede nga ba ho ang dismissal ng isang impeachment case kung mananalo yung Senate resolution at wala ng trial? Hindi ho pwede yun. Ito, makita naman natin ang kanilang political color. Itong dalawang senador na ito, sila yung politically rabid supporters ng nasasakdal. Nakakalungkot lang yan sapagkat malinaw naman ang kanilang role bilang hukom. Saan ka nakakita ng sitwasyon na kung saan handang-handa ang prosecution, handang-handa daw ang depensa, pero yung hukom, sasabihin nila ayaw nila. They should wait for the defense perhaps or the prosecution to move for that dismissal kung sa tingin nila yun ang nararapat. Pero for a judge himself to do that, nahuhubaran ho yung kanilang partiality. Meron bang kaso na pwede mag-inhibit pag ganyan na po ang political color? Pag ito ho ay ordinaryong hukom, matagal nang na-inhibit mga yan. No? Pero ito kasi, impeachment court, it is a class by itself, may halong politika. Wala nang specific rule ang Senado for inhibition. Di ba?
At yun nga out of delicadeza sana, kahit hindi na sila expert sa batas o sa legal processes, out of delicadeza, di ba? Pag ikaw hukom, kahit hindi ka naman abogado, dapat yung maintain a semblance of impartiality. Hindi yung wala pang nagsisimula, wala ka pang nakikitang ebidensya, i-dismiss mo na lang. Okay, mamaya po manunumpa na, Atty. Kayo, sa bilang impeachment judges yung mga senador. Magiging judge pa ba yung 6 na patapos na ang termino sa June 30? Opo, magiging judge pa rin sila. After their term, yung papalit sa kanila, manunumpa din at papalitan sila. Pero tuloy yung proseso, Okay. hindi tama yung reset na opinion. Okay. Maraming salamat, dating IBP President Atty. Domingo Cayosa. Ingat po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.